Gagawa tayo ng binake or ang tawag sa iba ay pintos, biyake or sweet corn tamales. At hindi lang basta binake ang gagawin natin dahil lalagyan natin ito ng twist. And yes, maglalagay din tayo ng palaman. Okay, so maraming version or ibang pamamaraan or ibang mga sangkap ang ginagamit sa recipe na ito. Depende kung saang lugar. So, yung gagawin natin ay walang harina. Yung iba kasi gumagamit ng all-purpose flour or rice flour or corn flour. Ito, cornmeal ang gagamitin natin. Yung nabili ko ay medyo malalaki yung kanyang butil. So, para maiwasan or kahit ma-minimize lang yung gritty na texture, ibababad ko muna siya sa hot water. Optional ang step na ito ha. Ako lang, gusto ko siyang ibabad na muna sa mainit na water. Pwede naman sa gatas lang na hindi mainit, pero ako gusto ko na mainit para maging moist naman siya. Siguro ibabad natin ng mga 10 to 15 minutes. So, ito yung ating yellow corn. Ang pwede natin gawin dyan ay i-grate natin siya. Pero matatagalan tayo at medyo nakakanghawit. So, ang gagawin ko na lang ay tatanggalin natin to, tapos ilalagay ko siya sa food processor. Kung wala kayong food processor, pwedeng blender. Kung wala ding blender, mag-grater ka na lang. So, ngayon, tanggalin natin siya. Kung i-grate mo naman siya, simple lang. Ganyan lang. Ayan. Oh. Maganda din sana kung malaki yung grater. Ayan. So, ito yung food processor natin. Lagay natin dito yung ating corn. Ayan. So, by batch na lang natin siyang ipaprocess ha. Okay. Ayan. So, ito na yung ating na food processor na corn. And yung balat ng ating mais ay huwag nyo pong itapon dahil ito yung gagawin nating pang-wrap. Okay, so i-mix na natin yung ating mga sangkap. So, ilagay natin dito yung ating mais. Next naman, yung ating cornmeal. I-strain mo siya para matanggal yung excess na water. Next naman, yung ating asukal. Tapos, meron tayong baking powder, evaporada, melted na margarine or margarine, 1/4 ka ng kondensada, and konting vanilla flavor. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Optional, maglagay tayo ng milk powder. Malinamnam talaga kapag meron ito. Okay, so magbalot na tayo. So, maglagay tayo ng mga around 1/8 cup ng ating mixture. Tapos, i-wrap natin yan. Ayan. Okay. Tapos, fold. So, pwedeng ganyan ilagay mo sa steamer. Pero kasi, parang bubuka siya. So, talian natin. Okay. Ayan siya. Ito naman, maglagay tayo ng keso. Actually, kahit anong gusto mong palaman, pwede ube, tsokolate, kung may caramel ka na buo. Tapos, lagyan natin ng ating mixture. Tapos, i-fold natin. Talian natin. Meron akong ube paste dito. Lagyan natin ng mixture. Gusto nyo combination, keso and ube. Ayan. Okay, gusto ko siyang punuin so dagdagan natin. Kanina kasi hindi ko siya madagdagan dahil nahihirapan akong i-fold siya. So ngayon na ganito ang forma niya, mas madali siyang dagdagan. Ayan, so eto na, puno na siya. Okay, eto na yung na-wrap natin. Nagkulang tayo sa balat ng mais. Kaya ang ginawa ko, naglagay ko sa mga puto molde natin. Marami pa ang natira pero steam na muna natin to. So, steam natin ito for 40 minutes over medium-high heat. And after 40 minutes, eto na po sila. Luto na. Okay, para sa caramel sauce, meron tayong asukal, tubig,
So, i-mix natin ito. Nakapatay na muna yung apoy ha. I-mix natin ito para lahat ng grano ng asukal ay basa talaga. Tapos, buksan natin yung apoy. So, hindi mo na yan imimix ha. Huwag mo na siyang galawin. Mamaya makita mo, magsisimula na siya mag-simmer. Tapos, matutunaw yung asukal at magbabago yung kulay. Yung kulay na gusto natin ay amber. So, mamaya makikita nyo yan. Kita nyo, nagsisimula na yan na matunaw yung white sugar. Mamaya makita nyo, totally natunaw yung asukal. Tapos, unti-unti na mababago ang kulay. Ayan, so eto na yung ating asukal. Yung kulay niya ay amber na. So, ngayon, patayin na muna natin ang apoy at maglagay tayo ng refrigerated na margarine. Actually, ang ginagamit talaga ay butter. Pero ang gamitin natin dito ngayon ay margarine. So, i-mix natin yan para matunaw ito. And ayan, natunaw na yung ating margarine. So, ngayon, buksan natin yung apoy. Pero mahina lang ha. Tapos, maglagay tayo ng ating all-purpose cream. Or all-purpose creamer. And then, mix natin ng mabuti. So, lutuin lang natin yan until maging medyo thick siya. Tapos, ngayon, maglagay tayo ng konting vanilla flavor. Konting asin. Alam niyo ba itong caramel na ginawa natin? Pwede ito sa kahit anong dessert or drinks. Pwede ito sa caramel macchiato or caramel coffee or pang topping mo sa ice cream. Okay, so pag-serve, ako kapag kumakain ako, naglalagay ako ng kondensada. Yan. Oh. Tapos, keso. Sa resto naman na nakainan ko, naglalagay din sila ng kondensada. Pero naglalagay din sila ng dilis, yung tuyo na dilis. Pero wala ako nun, so maglalagay tayo ng bonito flakes. Ayan. Kanya-kanyang style yan. Ngayon naman, gawa tayo ng sizzling binake. So, etong sizzling pan natin ay mainit na. Lagyan natin ng konting margarine. Tapos, ilagay natin dito yung ating mga binake. Mag-top tayo ng vanilla ice cream. At magbuhos tayo ng caramel sauce. So, etong tikman natin una, yung nakabalot. Ayan. Lala. Ang bango. Binaking binake. Ano ba tawag sa inyo nito? Kasi sa iba't ibang probinsya, iba-iba ang tawag. Yun siya, Ayan. May keso ba to? Parang may keso naman. Yan, so tikman na natin. Ang lambot. Alam mo yung cornmeal, hindi siya matigas. So, good idea na binabad ko siya. May keso. Sarap. Okay, so next na tikman natin ay yung may ube. So again, pwede mo talaga siyang lagyan ng kahit anong palaman. Kasi yung binake, kalma lang yung lasa niya. So, pwede talagang lagyan ng iba't ibang palaman. Kaya sabi ko, pwedeng, eto, may keso, tapos may ube. Pwede din na tsokolate. Yung tableya, di ba? Very native. Tapos, ano pa bang pwede? Comment nyo nga kung ano pang pwede palaman nito. Ayun yung ube. Naghalo na. Next na tingnan natin, well, eto, yung may kondensada, keso at bonito flakes. Ako kasi, kapag kumakain talaga ng binake, gusto ko may dagdag na kondensada. Kasi yung level na tamis nito, pwede talaga sa mga ayaw ng sobrang tamis, mga matatanda, ganon. Kaya nung bata pa ako, hindi ako mahilig sa binake. Dahil feeling ko, napaka-plain, napaka-boring. Pero, ngayon, nakakain ako sa isang resto na nagsiserve sila ng binake. Tapos, may kondensada, may dried na dilis. So, sabi ko, ay, masarap. Nagustuhan ko. Kaya, simula nun, kumakain na ako ng binake na may kondensada. Kahit walang dilis, kondensada lang, okay na sa akin.
Maganda yung combination ng kondensada at ng Bonito Flakes. Di ba parang pag sinabi ko, parang weird, di ba? Pero tikman nyo. Kahit hindi Bonito Flakes, kahit ano yung dried na dilis lang. Kasi na-try ko na and yeah. Uy ha? Okay, nag-e-enjoy na ako nito. Tikman naman natin yung ginawa natin na hindi na siya mainit. Ang gusto ko sa mga ganitong dessert, yung mainit tapos may malamig dahil dun sa ice cream. Malamig na siya, natunaw na yung ice cream natin, tikman pa rin natin. Itong concept na ganito ay nakita ko to sa sa isang resto din. Kinainan namin. Iba din yung dating niya. Bagay. Oo. Lahat. Approve sa akin, malinamnam. Parang hindi ako gumawa. Approve sa akin. Gawa ko naman. Kung kayo ang gagawa ng binake, ano yung gusto nyong style? Ano yung ilalagay nyo? I-comment nyo naman. And again, kung na-miss nyo na ang probinsya ninyo or kung hindi pa kayo nakagawa ng binake, eto na, sign na gumawa kayo sa bahay. Kayang-kaya talaga. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!